Heto na, nagkagulo na. Nako, lagot na sampula na. Sumabog na sa galit. Baligod versus Matibag. Bistado Pangandaman. Nako, yan po ang ating aalamin sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media mga kabayan. At eto, President Marcos, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. mga kabayan, everything is normal, no need to worry. Aba, normal lang pala ngayon. Mula po ito sa JMA Super Radio Davao. Everything is normal, no need to worry, sabi po ng Presidente. O ano po ang inyong masasabi dyan? So ganito pala ang bagong Pilipinas, normal sa bagong Pilipinas. Ang gasolina po ay umaabot na po ng magkano na ba sa lugar nyo? Iba-iba kasi, no? 100 plus na po. 111 yata mga kababayan. New normal, no? Everything is normal at ayon po yan sa Presidente mga kababayan, no? Yung mga serbisyo at mga basic needs ng natin dito sa Pilipinas ay nagmamahalan, okay? At normal lang po yan, sabi ng Pangulo. No? Everything is normal, no need to worry. Wala tayong dapat ipag-alala. Sila ang walang dapat ipag-alala dahil mali-mali ang mga pera nila. Paano po yung pareho pa sa atin, di ba? Yung parehas po sa atin na isang kahig, isang tuka, kailangan ba nating hindi mag-worry? Aba, kailangan natin mag-worry. Kung nung mga panahon na medyo mababa pa ang presyo, sinasabi natin ito ay survival mode, no? Isang kahig, isang tuka. Ngayon kaya, ano kaya ang nangyayari na? Di ba? Pero normal lang daw, sabi ng Pangulo. Aray ko po. Ito po ang naging pahayag ng ating mga kababayan, naging komento. Sabi po ni Irina, elaborate, everything is normal in one word. Answer, bangag. Sa bagay, no? Hindi mo ko rin kasi masasabi, di ba? Tumaas na yung presyo ng petrolyo, okay? Tapos susunod dyan yung mga bilihin, syempre tataas na rin, pati yung serbisyo, no? Yung pamasahe, okay? Tataas na. Tapos sasabihin mo lang sa taong bayan, hindi, normal lang yan no? We are in normal, sabi niya, everything is normal, don't you worry, okay? Huwag kayong mag-alala, okay? Sa bagay, hindi mo naman masasabi yan kung nasa matinong pag-iisip ka no? I know, sometimes the government, no, need to lie for us to be calm, no? Para maging kalmado lang ang taong bayan. Pero kung nakikita na ng taong bayan, huwag nyo naman kaming gawing bobo at tanga. Yeah? Alam po namin na hindi ito normal. Okay? Normal ang kagaral nimo. Anong kagaral? Everything is okay, don't worry. Good item pa rin ka. Yun, good item pa rin sila. Sabi dito ni Mark. Sabi naman po ni Jaime, normal lang sa nila pagtaas ng mga bilihin kasi they can afford it, no? All. Pero, hindi nila ramdam ang milyong-milyong mahihirap kasi wala nga silang pakialam. Wala po silang pakialam sa mga milyon-milyong mga mahihirap na bumoto sa kanila para sila maging presidente, para sila makaupo sa kanilang mga posisyon. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr.? Everything is normal. No need to worry. Ayan. At eto, to the rescue naman po itong si Auntie Claire mga kababayan. Sabi po dito ni Claire Castro sa Ang Balita Ngayon. Claire Castro, umapila na huwag magpalaganap ng takot sa gitna ng katakot-takot na pagtaas ng presyo ng langis. Aray ko po. Huwag daw
Huwag daw magpalaganap ng takot sa gitna ng katakot-takot na pagtaas ng presyo ng langis. Nako, eh, kahit hindi mo sabihin eh, kahit hindi mo takutin, talagang matatakot sa presyo pa lang. Oh. Ayan oh, yung diesel dito sabi po dito, 112.90 na po per liter. Ayan ha. Oh, iisipin mo pa lang yan, matatakot ka na. Tapos, pati naman yung damdamin ng Pilipino ay gusto nyong kontrolin. Diba? Talagang hindi kayo matatakot kasi mali-maleta po kaya ang mga pera ninyo. Diba? Walang katakutan yan. Oh, kahit araw-araw kang bumiyahe, no? Okay lang yan para sa inyo kasi may pera naman kayo. Paano nga yung walang pera? No? Talagang apektado po dyan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po kay Claire Castro. Sabi po ni Bernard Garcia, ganun ba Ate Claire? Paano na pambili namin ng mga pangunahing pangangailangan? Di ba kakapusin sa dating budget na sakto lang? Saan naman kami kukuha ng pandagdag sa gastos? Kababa lang sahod namin. Kababa ng sahod namin, okay? Tumaas ang bilihin pero ang sahod ganun pa din, mababa. Sino di mangangamba? Ayan, correct. Ito, mahaba-habang komento ito. Basahin po natin. Ayon po kay Byron Manzano. Ayan na. Hindi na ito simpleng taas presyo. Krisis na ito. Oo nga eh. Habang tumataas ang gasolina, bumibigat ang bawat biyahe, bawat kain, bawat araw ng ordinaryong Pilipino. At ang sagot, ayuda. Para lang sa iilan. Correct. Oo, kailangan tulungan ang mga driver. Pero hindi lang sila ang tinatamaan, apektado ang buong bayan. Magsasaka, delivery riders, maliliit na negosyo, at bawat pamilyang bumibili ng pagkain. Correct, di ba? Hindi lang naman talaga drivers ang apektado dito eh. Lahat po tumaas po because of the instant na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Sabihin na natin, yung driver yung main character na talagang tatamaan kasi gasolina nga, di ba? Pero, hindi nyo ba alam na pati po yung sumasakay, bumibili ng pagkain, na kailangan sumakay, lahat po mga kababayan ay apektado dito. Bakit drivers lang ang bibigyan ninyo? Diba? Sige. Pag bumili ka ngayon ng pagkain, kahit hindi ka sumakay kahit hindi ka gumamit ng gasolina, may pagbabago rin eh. Bumili ka ng pagkain sa paborito mong karinderya. Iba na ang presyo mga kababayan kaysa dati. Ibig sabihin lahat po tayo apektado, and yet, selective lang yung pagbibigay ng ayuda. Bukod sa selective, selective din yung tawag dito, yung mga naaayudahan, di ba? Hindi lahat po ng drivers ay nakakakuha niyan. Di ba? So, ano ba dapat ang gawin ng gobyerno ito? Dapat siguro bawat pamilya ay ayudahan ninyo. Di ba? To be fair, di ba? Kasi lahat naman po ay nagbabayad ng tax. Okay? So, speaking of ayuda mga kababayan, eto, President Bongbong Marcos Jr. bend the law. Okay? Nag-bend the law po siya. Kasi nung nakaraan lang, sabi niya, bawal po ang mga politiko sa pamimigay ng ayuda. But look, mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr., eto, tapos napakalaki pa ng kanyang pagmumukha dito sa tarpaulin. May nakalagay na DSWD, Cash Relief Assistant para sa mga tsuper. Ayan, mga kababayan. Bago lang ito kasi mga tsuper.
Sabi po, bawal daw umipal ang sa mga paayuda ng gobyerno. O, sabi ni Atty. Rowena Guansol, also him. O yan, paano yan? Nag-bend ka na naman ng law, President Bongbong Marcos Jr. Diba? Ay, nako. O, ito po ang naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Jennifer Orense, John Big Boss po, pasaway talaga. Bawal epal law. Ayan. Ha? Pag siya naman, hindi bawal ang epal. Ayan. Ob talaga. Anong magagawa ng 5,000 na ayuda? Alisin mo na ang VAT sa langis para bumaba ang presyo kahit papano. Kikita na naman kayo sa ayuda na yan. Hindi naman lahat na bibigyan. Correct. Ay, lahat na lang gusto nilang gusto nila may share sila. May consumption sila palagi, mga kababayan. Ay, grabe. Okay, ano pong inyong opinion dyan, mga karabin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Eto po dito po tayo magsimula. Tanga ba ang NBI? Kayo na umusga ha? Okay, kasi parang ganyan pinapalabas. Tanga. Di umano ang NBI. Mike Defensor. Tutol si Baligod sa naunang suwestyon ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Pakinggan natin ang pahayag ni Baligod. Para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas, hindi niya alam ang regulasyon. Ang sakit mo magsalita, Attorney Baligod, pabihira. Siya ba ay nagtatanga-tangahan? Siyempre, abogado to si Attorney Baligod Hindi niya naman sasabihin na tanga yan si Matibag. Ito po ang pinapatukuyan dito ni Attorney Baligod ay itong NBI Director na si Matibag. Dahil, sabi, dapat hindi daw siyang abogado nitong 18 Marines kasi meron ding reklamo or meron ding investigasyon patungkol sa kanya. No? So, sabi ko nga, hindi naman niya dinediretso. Di ba? Marunong magsalita ang mga abogado nang hindi sila mailalagay sa alanganin. Yan po. Pero sa salitang vlogger, sinasabi niya, tanga ka, Attorney Matibag. Parang ganun di ba? Huwag na tayong maglokohan. Di ba? Siyempre, hindi aaminin ni Attorney Baligod yan. Pero ganun na po ang ibig sabihin yan. No? Alam mo, ang galing din ni Bongbong Marcos, no? Ang dami niyang abogado na tila ginagawa niyang tanga. Isipin mo, isang dropout, isang hindi graduate. Tapos, pinaiikot, ginagawang tuta, ginagawang attack dog nitong mga abogado. Si Claire. Tingnan mo anong nangyari. Di ba? Kayo na humusga. Mukha bang tanga si Claire sa kanyang mga argumento, sa kanyang mga pinagsasabi? Kayo na humusga. Si Claire, si Gadon, no? Yan. Yung dalawang model ng mga abogado ni President Bongbong Marcos Jr. So, dalawang muka sa iisang salita, no? Si Claire at si Gadon. Anong salita kaya yan, mga karabin natin? Just comment down below. Yung si Claire at si Gadon, dalawang muka, isang salita. Anong salita yan, mga kabayan? Okay? Comment nyo na lang po. Si Gadon, wala nang kaduda-duda. Tanga talaga. Ito si Attorney Matibag, grabe rin. Bagong Claire. Diba? Sabi ko na nga from out of nowhere, biglang sumulpot. Outsider po ito Ang balita ko dito kay yung bagong director ng NBI, outsider, hindi po taga-NBI yan, kinuha sa labas. So yan po ang mahirap. Pag galing sa labas, kasi maglalagay lang si Bongbong Marcos ng attack dog. Ganyan din ang ginawa ni Claire Castro, diba? Parehas na parehas. Abogado, ginawang puppet para pumutak lang. Pumutak ng pumutak. Diba? Tinanggal si yung Magno. Diba? Yung after pinatawag si Jack at hindi tinuluyan, si Sir Jack, kanibukasan pinalitan na bilang NBI Director. Tapos yung pumarlit, pambihira, parang asawa ni Claire. Di ba? Parang lalaking version ni Claire. Ang hilig ni Bongbong Marcos,
sa mga ganyan. Pero tingnan po natin, anong ibig sabihin? Mamaya po pag-uusapan natin yung kay Sarah ha, yung 1 million. No? Pero dito muna. Bakit? Wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? Yun ang punto ron, di ba? Pati abogado, pinakikialaman. Ganyan po katindi, no? Di ba? Hindi nga natin alam kung nagtatanga-tangahan o tayo ginagawang tanga o talagang tanga. Pati, instead na National Bureau of Investigation sila, butas eh. Naghahanap sila ng butas. Instead na ang iniimbestigahan dito, Nag-aalalakson eh, no? Itong bagong NBI director, mga kabayan, parang nag-aalalakson, Senator Ping Lacson, no? Kasi imbis na i-cater, no, itong mga 18 Marines, gusto niya pang wag na. Wala namang kwenta yan eh. 'Di ba? Parang ganun pang gusto nilang iparating sa atin ng mga kababayan. yung maleta, ang inaasikaso ng NBI director, papalitan yung abogado nitong mga Marines. Pero alam mo ha, Attorney Baligod, that is a compliment. Naalala ko, si Torre si Attorney Torion, nasasaktan sila kay Attorney Torion. Bakit? Magaling na abogado. Matalino. Ito si Baligod. Pinapapalitan. Ibig sabihin, nasasaktan sila. Magaling na abogado si Attorney Baligod. Wala pang pahayag dyan si Matibag, samantala kasama naman sa tinitignan kung may ebidensya ang kampo ng mga dating sundalo laban sa mga opisyal umano ng gobyerno. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Nako. Siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Siya mismo ang tumanggap. So hindi totoo yung hindi direkta, no? Ayan. So, Pangandaman. Okay? Pag-uusapan natin yan si Pangandaman. Nako, ang dami palang nakatanggap mga kababayan ng maleta. Ha? Siyempre, DBM yan eh. No? Hindi pwedeng hindi ka bigyan ng maleta. Ikaw ang, kumbaga, ikaw ang nasa budget tapos ikaw ang walang maleta. Nako, kailangan may maleta po si Pangandaman dyan, mga kababayan. Okay, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karibin natin? Just comment down below. At syempre, palike na rin po ng video ito. Malaking po yan. Maraming salamat po.